Makalipas ang ilang minuto, makikita natin ang lalaking kulang sa ngipin na hinihingal ng todo, bunga ng kanyang mabilis at desperadong pagtakas mula sa eskinita patungo sa kalye, habang halos hindi na niya mapigilan ang sarili sa paghinga at panginginig. Habang patuloy siyang tumatakbo, naiiyak at napasigaw siya ng todo, nagmakaawa at nanalangin na sana ay mayroong dumating upang sagipin siya mula sa tiyak na kapahamakan na unti-unting bumabalot sa kanya. Subalit bago pa man niya maabot ang labasan ng eskinita, bigla na lamang siyang tinamaan ng isang malakas na pag-atake, dahilan upang maputol ang isa niyang binti, na nagdulot ng matinding sakit at pagkakawala ng kanyang balanse. Agad siyang natumba sa lupa, ngunit kahit na ganoon, pilit pa rin niyang ginapang ang sarili upang makatakas. Habang tanaw niya ang paglubog ng araw sa labas, napaisip siya na imposible itong sitwasyon at tinanong ang sarili kung dito na ba siya mamamatay. Papalapit naman ang ating bida, na nagpapalabas ng napakalakas at nakakatakot na enerhiya, dahilan upang hindi makapaniwala ang lalaki na magagawa ito sa kanya ng isang simpleng tao lamang. Sa kanilang paningin, isa lamang siyang wallet na umiiyak at naglalabas ng pera sa tuwing siya ay binubugbog. Ngunit ngayon ay nagbago na ang lahat ng iyon, at naramdaman ng lalaki ang bigat ng banta sa bawat galaw ng ating bida sa likod nito. Sa sandaling mapansin ng lalaki ang presensya sa kanyang tabi, kaagad siyang lumingon habang tumutulo ang sipon sa kanyang ilong, at naisip niya na ang tanging ginawa niya lang ay isang simpleng pabor at sinubukan lang na kumita tulad ng kanyang nakasanayan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kabuuang sitwasyon ay lumampas sa kanyang kakayahang unawain. Nabahala siya ng todo nang simulan ni Sosam na iangat ang kanyang paa upang siya ay apakan, at sa bawat galaw ng ating bida ay ramdam niya ang tiyak na panganib at kawalang pag-asa. Maya-maya, pagkatapos noon, hinawakan siya ni Sosam sa kanyang damit at kinaladkad pabalik sa loob ng eskinita, at sa natitira niyang malay, naisip niya na hindi makatarungan na basta na lamang siya papatayin ng isang demonyo tulad ng taong nasa harap nito. Matapos ang ilang minuto, muli siyang nagkaroon ng malay. At sa sandaling maimulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanyang harapan si Sosam, kasama ang mga nagkalat na bangkay sa paligid na nagdulot sa kanya ng labis na takot at pagkabigla. Sa sandaling siya ay tuluyang magising, napasinghap siya ng todo at huminga ng malalim dahil sa dami ng emosyon na naramdamang takot, pagkabigla, at pagkakawalang malay. Dahilan kung bakit napansin siya ni Sosam, kaya tinanong nito kung siya ba ay nagising na, ngunit sinagot niya lamang ito sa pagbibigkas ng salitang demonyo na may halong panginginig sa boses. Agad na natuon ang atensyon ni Sosam patungo sa kanya, kaya buong lakas na isinara ng lalaki ang kanyang bibig upang hindi siya makapagsalita ng kahit anong masamang bagay, at sa parehong oras ay ramdam ng lalaki ang matinding presensya at galit ng ating bida. Bigla na lamang siyang pinagpawisan ng todo dahil itinutok ng ating bida ang kanyang kutsilyo sa leeg nito, na nagdulot muli ng walang kapantay na tensyon at takot. Kasunod nito ay ang nakakatakot na pagtatanong ni Sosam, habang tinitingnan ng isang bangkay sa kanyang likuran, kung ano ang ginawa ng lalaking unang nagsimula ng gulo at namatay, at sa bawat salita ng ating bida, lalong lumakas ang kaba at pangamba sa puso ng lalaki. Pinagpapawisan dahil nakatuon ang kutsilyo naman siyang natanong nitong lalaki kung ang ibig ba nitong sabihin ay si Jang Ho. Pinasang-ayunan nito ng ating bida, at tinanong ni Sosam kung ano ang sinabi nito noong umpisa, habang bawat galaw ni Sosam ay nagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan at kontrol sa sitwasyon. Buong takot at panghihina, sinagot ng lalaking kulang sa ngipin na ang tinutukoy nito ay patungkol sa Black Society, isa sa mga unorthodox group na kumokontrol sa eskinita ng lungsod ng Bongyang, at si Jang Ho ay isa sa executive nito na nagdudulot ng malalim na pangamba sa sinumang makarinig. Bigla na lamang inilapit ni Sosam ang kutsilyo sa leeg ng lalaki, at mariing natanong kung hindi ba nabanggit nito ang leader ng Black Society, habang bawat galaw at ekspresyon ng ating bida ay nagdadala ng matinding panginginig at pangamba. Habang unti-unting dumidikit ang kutsilyo sa kanyang leeg, buong panginginig at sigaw na isiniwalat ng lalaki ang katotohanan, na siya ay tama, at ang leader ng Black Society ay nagngangalang Bang Poyum, na siyang nagutos kay Jang Ho na patayin ang ating bida upang kunin ang kabayo, at ito ay kagagawa ng lahat ng mga bastardong ito. Dahil sa sinabi nito, naisip ni Sosam na ang grupo ng mga unorthodox group at Black Society ay may malinaw na ranggo at pinuno, at sa modernong termino, sila ay isang organisadong criminal group. Habang hawak-hawak ang lalaking walang tigil sa pag-iyak, sinabi ni Sosam na mabuti ang ginawa nito,
at ipinaliwanag na mula ngayon ay dapat niyang sabihin lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa unorthodox group at Black Society, sapagkat kung kapaki-pakinabang ang impormasyong ibibigay niya, hahayaan siya nitong mabuhay. Agad namang gumaan ang loob ng lalaki, kaya may tuwa niyang natanong kung totoo bang siya ay mabubuhay. Ngunit makalipas lamang ng ilang sandali, makikita natin ang walang buhay na katawan ng lalaki, na namumuti na ang mga mata at nakanganga habang nakahiga sa sarili nitong dugo, na nagdudulot ng malamig at nakakatakot na tanawin. Maya't maya pa ay hinawakan ni Sosam ang katawan at ipinasok ito sa kanyang inventory. Matapos noon ay lumingon siya at tinanong kung nalinis na ba ang lahat, kung saan makikita natin ang eskinita na walang kahit anumang bakas ng dugo at tanging mga nagkalat na bagay at ang kabayo na lamang ang natitira. Nang malaman ni Sosam na nalinis na ang anumang ebidensya, naupo siya sa sahig at naisip ang mga nakalap nitong iilang mahalagang impormasyon ngayong araw. Una ay patungkol sa unorthodox faction, na nagpapakita na siya ay naghahanap lamang ng mabibiktima para makapag-level up sa pagitan ng mga martial artist at sibilyan, ngunit sa hindi inaasahang tagpo ay natagpuan niya ang mga ito. Kaya napagdesisyonan niya ngayon na maghahanda siya upang tugisin sila bilang target. Pangalawa ay patungkol sa pag-level up, kung saan habang tinitingnan niya ang sarili, napansin niya na nawala na ang lahat ng pinsala sa katawan, na para bang hindi siya kailanman nagkaroon ng sugat. Naunawaan niya na kasabay ng pag-level up, gumaling din ang lahat ng naunang sugat, hindi lamang sa kamay kundi sa kanyang buong katawan. At napaisip siya kung maaari rin bang maibalik sa dati ang pinsala sa utak at puso. Isinara niya ang kamao at nagsabi na kung malapit na siyang mag-level up, marahil ay hindi masama ang kumuha ng kaunting panganib. Pangatlo ay patungkol sa ilaw, ito ay ang pumuno sa buong eskinita noong siya ay nag-level up, na naisip niyang isang malinaw na panganib o kahinaan, sapagkat kahit na ito'y nakakamangha sa paningin, nang aakit ito ng panganib. Dahil dito, napaisip ang ating bida ng paraan upang maitago ito, at napag-isipan na ang pagpatay gamit ang inventory ay hindi isang eksepsyon, at hindi siya maaaring mahuli ng sinuman. Ito ay dahil ang isang hunter na nagtatago sa gitna ng kanyang mga biktima ay dapat magmukhang ordinaryo. Sa pamamagitan ng pagiging kahawig ng iba na hindi matukoy, doon lamang siya magiging pinakamahusay na hunter. Naisip pa niya na ang pag-level up ay dapat gawin pagkatapos ng pangangaso, o sa lugar kung saan tanging ang biktima lang ang naroon. Makalipas ng ilang sandali, tumayo siya at tumungo direkta upang kunin ang kabayo, at habang palabas sa eskinita, naisip niya na kung si Jang Ho ay mas naging maingat o mas malakas, marahil ay naging napakadelikado ng sitwasyon. Lumabas siya sa kalye, na napagtanto na hindi na sapat ang pagpapanggap bilang isang pipi, at agad na naabot ang kalye kung saan may napakaraming tao. Doon niya napagdesisyonan na kailangan niyang mas lumakas nang hindi napapansin ng kahit sino, habang unti-unti siyang naglalaho sa gitna ng karamihan. Nang bigla na lang lumipat ang eksena kung saan naagaw ang kanyang atensyon ng isang tao na humawak sa kanyang balikat at nagtanong kung siya ba si Sosam. Nanlaki ng todo ang kanyang mga mata dahil sa misteryosong tao. Ito ay dahil ang nagmamay-ari nitong kamay ay walang iba kundi ang Black Crow Squad leader na si Gi Dehyo, na may seryosong mukha at direktang nagtanong kung siya ba ang pumatay kay Machil. Kasabay nito, naglabas ang squad leader ng napakalakas na kulay asul na chi sa kanyang kamay, na nagdulot ng kakaibang tensyon at nakamamanghang presensya sa paligid.